Kapag pinag-uusapan ng kape, madalas Arabica at Robusta lang ang naririnig natin. Pero alam nyo ba na may isa pang uri ng kape na tumutubo rito mismo sa Pilipinas? Ito, ang Excelsa. Tignan mo yung harap mo, hindi yung lingon ka ng lingon. Dito. Nakadating na ulan. Hindi pinapansin yun dito, nalalaglag na lang. Oh, Lord. Lord, race car ka pala eh. Bago namin marating ang taniman, halos 1 oras din kaming naglakad. Ako si Ruel Balmes, isa sa Vice President at BOD ng kooperatiba na dito sa Barangay Masudukot 4, sakop ng Candelaria sa Quezon. Ang kape namin ay natural coffee, walang chemical. Hindi naging madali ang daan. Pero sulit ang pagod na makita namin ng mga puno ng Excelsa at ang mga magsasakang buong pusong nag-aalaga sa mga ito. Ang mga kape dito, kanya-kanyang area dahil hindi isang may-ari. Iba't iba ng may-ari ng lupang sinasaka, ng taniman ng kape. Merong may 2 hektar, 3 hektar, o kahit kakaunti, merong kalahating hektarya, pero lagi siyang may kaakibat na tanim na kape. Isang bihirang coffee variety na kilala sa kakaibang lasa nito. May notes ng tropical fruits, berries, dark chocolate, at wine-like acidity. Mas complex ang flavor profile nito kumpara sa karamihan ng mga kape. Kaya hinahanap din ito ng maraming coffee enthusiasts sa iba't ibang bansa. Mas gusto ng Excelsa ang mainit at tropical na klima. Kaya isa ang Quezon sa mga lugar kung saan ito mahusay na tumutubo. Yun na ang aming kukunin at itatanim. Kaya nga bawat magsasaka dito, laging may kape. Pero meron din yung sensitive na 'di ba, na puno ng Robusta Excelsa. Oo, Specifically meron din. itong meron kape. din. Kasi kailangan daw nila ng support tree din, 'di ba, sir? Meron din mga kape na mga sensitibo ang puno. Habang nandun kami, mas lalo naming naunawaan kung gaano karaming oras, tiyaga at dedikasyon ang kailangan para makapagpatubo ng dekalidad na kape. Nahihirapan po sa pagtatanim ng kape, yung mga hamon nyo sa Sabi nga kapag ang gawain yung gusto mo, walang mahirap. Pag bukal sa loob, hindi ka mahihirapan dyan. Ang mag-harvest lang, medyo sabi nga, pagkatulad dito, gagamit ka ng hagdan. po. Yun yung, sa bagay, elevated to. Pero meron yung sa iba, parang, ano tawag dito, mabababa lang din. Anong way ginagawa kaya ng mga yun? Yun, pruning ang tawag. Pruning. May mga mabababa. Binubonsay. Ayun, bonsai. Binubonsai nila. Wala naman kayong, pag bagyo season, wala naman kayong problem, sir, sa produce nyo. Meron din. Meron din. Kalaban din yan eh. Kahit Pati saan, Opo. Yan ang kalaban ng magsasaka talaga, no? kahit sinong farmers, kalaban talaga ang kalamidad. Tsaka mga insekto, sir? Yan, ngayon nakakasira. Ang insekto, hindi tong sa kape. Hindi siya siya. toong problema. Ito, Ito, mga good berries ito. ngayon ka lang nalaman na yung process. Dahil ito, pwede nating ikumpara sa prutas. Pwede nga itong kainin eh. Matamis siya. Napakatamis ng lasa nito. Magiging sibet cut. Napakatamis ng lasa niya. Pagkatapos naming maglibot sa taniman, huminto kami sa bahay ng isa sa mga coffee farmer.
Mainit ang naging pagtanggap nila sa amin. Pinakain nila kami ng sariwang prutas at pinainom habang nagkwekwentuhan. Doon nila ibinahagi ang isa sa pinakamagbigat na realidad ng pagiging coffee farmer. Tayo na bumabagsak yung ekonomiya natin. Mas tinatangkilik pa yung... Ay, nasa atin na kung bakit. Oo nga. Marami raw sa ating mga Pilipino ang mas pinipiling bumili ng imported na kape kaysa sa lokal. Dahil dito, minsan napapatanong na rin sila kung mas maganda nga ba talaga ang imported kaysa sa lokal. Pero ang totoo, hindi kulang sa kalidad ang ating lokal na kape. Kulang lamang ito sa pagkilala at suporta. Yung export, ay yung ini-import at saka yung dito. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? Bakit mas tinatangkilik ng lokal natin yung galing sa ibang bansa? Kasi baka tayo napapag-iwanan na ng technology nila kumpara dito. Hindi rin ho. Kasi dito, yung atin na traditional talaga, pagka nagbe-bread tayo, minsan talaga sa lupa. O doon, natural kami, sila halos wash at saka yung honey. Baka kasi dyan lang tayo naiwan. Tatanungan kasi talaga kami, ano ba talaga yung pagkakaiba nila? Bakit ba parang mas tinatangkilik yung kanila kang para sa atin? Yun yung mga malaking katanungan namin. Yung hindi Sa alam. tingin, knowledge talaga. Isa din po yun. At saka, yung mga sa ibang bansa po kasi, magaling sila mag-market ng product nila. Saka puro ko inaano ka na lang sa puro train. Pagkatapos wala na. Ano yung ano na Anong next? Ganon, oo. Puro Basta training ibigay mo. lang. Oo nga Yun eh. nga ako eh. Pero yung technical na talagang alam mo yung kailangan, hindi nila may Kung skills po ng pagsasaka, talagang walang ano yun, walang... Walang palyang Oo, ang mga Pilipino alam na alam kung pwede or maganda ang kalidad ng kape. Oo. Kasi yan na po yung kinagisnan nating yung pagsasaka, pangingisda. Kulang lang sa makinarya. Suporta talaga. Pagkatapos noon, bumalik kami sa kanilang processing area para makita kung paano nila pinoproseso ang kanilang ani. Isa-isang mano-manong sinusort ang bawat coffee bean. Tinatanggal ang mga reject at hinihiwalay ang iba't ibang uri ng kape. Sa tagal ng kanilang karanasan, alam na agad nila kung alin ang excelsa at alin ang hindi. Isang prosesong nangangailangan ng tiyaga, husay, at mahabang karanasan. Ma'am, okay lang po ba pumasok ako? Ayan, ganito yung coffee. Dito nila ilalagay yung coffee, yung green beans. Tapos, para malaman nila kung dark roast na ba yun, or light roast, or kung anong roast yung gusto nilang i-aim, tinitingnan nila dito. Ayan, ayan. Makikita mo dito yung beans. Ayun. Kung okay na siya. Tapos dito mo makikita, syempre, merong certain or specific temperature sa paraan ng pag-roast. Pagkatapos niyang maluto or ma-roast, iaangat nila to. Lalabas yung mga roasted beans dito. Ito supposedly ay iikot. Ito, ang silbi nito is dapat mapalamig yung coffee. Diyan, iikot yan. Yan, dito sila nagbabalot ng kanilang products. Ito yung kanilang heat sealer. Napakabango, guys. The video you can smell. So, meron sila drip coffees. Ayan, yung mga drip coffees nila. Tapos, meron sila, ayan, mga robusta. Napakarami nilang green beans, guys. Sa bawat tasa ng kape, may kwentong hindi natin nakikita. Kwento ng mga magsasakang araw-araw na nagsisikap para may pagpatuloy ang pagtatanim ng isa sa mga pinakabihirang kape sa Pilipinas. Kung gusto nating umunlad ang industriya ng lokal na kape, nagsisimula ito sa simpleng desisyon. Ang piliin ng kape ng sariling atin. Suportahan ang mga lokal na roasters at negosyong direktang kumukuha ng kape
mula sa ating mga magsasaka. Dahil sa bawat bag ng lokal na kape na ating binibili, hindi lang masarap na kape ang ating inuuwi. Kasama natin ang kabuhayan ng isang magsasaka, ang pangarap ng kanilang pamilya at ang kinabukasan ng Philippine coffee.